Ang pagtataksil mula sa mga pinakamalapit sa iyo, ang pinakamasakit sa lahat. Ibinibigay mo sa kanila ang lahat. Ang iyong yaman, oras, kalusugan, at bilang kapalit, ginagawa ka nilang isang maginhawang kalabaw na taga-araro. Naranasan mo na ba ang sitwasyon kung saan, sa halip na pasasalamat sa pagiging tagapagtaguyod ng pamilya, ang natatanggap mo lang ay isang malamig na utos? Sabi ni Mama kung pagod ka na sa pagiging alipin sa sarili mong pamilya, mag-subscribe sa channel na ito at i-like ang video na ito ngayon din. Ipapakita ng kwentong ito kung paano maganda, legal, at napakatinding ilagay sa lugar ang mga taong nag-akalang ikaw ay kanilang libreng alila. Nagising si Katrina dahil sa isang mapurol at nakakabigat na kirot na tumitibok sa kanyang mga sentido. Ito ang sakit ng talamak na kakulangan sa tulog na naipon sa nakalipas na 6 na buwan. Sa edad na 34, siya ay nakaupo bilang finance director sa isang malaking logistics company sa BGC. Ang kanyang mga araw ay binubuo ng mga multimilyong pisong budget, matitinding negosasyon, tax audits, at walang katapusang responsibilidad para sa isang departamento na may 50 tao. Nagtatrabaho siya ng 12 oras bawat araw, 6 na araw sa isang linggo. Ang linggo para sa kanya ay hindi lamang araw ng pahinga, kundi ang kaisa-isang araw kung saan pisikal niyang naibabalik ang kanyang lakas, upang sa Lunes ay muli siyang magsuot ng baluti at sumabak sa giyera. Ang asawa niyang si Jericho ay natutulog sa tabi niya. Pantay at malalim ang kanyang paghinga. Nakabuka ang mga braso at sinasakop ang kalahati ng espasyo ni Katrina. Si Jericho ay 36 anyos at sa nakalipas na 5 taon, siya ay nasa permanenteng estado ng paghahanap sa sarili. Nakalista siya bilang senior sales manager sa isang maliit na kumpanya ng construction materials. Tumatanggap siya ng maliit na sweldo na halos hindi sapat para sa gas ng kanyang sasakyan at mga pananghalian sa labas, at palagi siyang nagrereklamo tungkol sa kawalan ng hustisya ng kanilang management. Hindi kailanman isinumbat ni Katrina sa kanya ang pera. Lumaki siya sa isang pamilya kung saan naniniwala silang ang mag-asawa ay dapat magtulungan. Nang magpakasal sila 7 taon na ang nakalipas, si Jericho ay maalaga, malambing, itinuturing siyang prinsesa, at nangakong malapit na siyang makabangon at magtagumpay. Ngunit lumipas ang mga taon, hindi dumating ang malapit na. At ang buong pananalapi ng kanilang buhay ay tuluyang bumagsak sa mga balikat ni Katrina. Siya ang nagbabayad ng buwanang hulog para sa kanilang maluwang na 3-bedroom condo sa isang sikat na subdivision sa Makati. Siya ang bumibili ng groceries, nagbabayad ng kuryente, tubig, insurance, at mga bakasyon nila. Kahit ang SUV ni Jericho, na buong pagmamalaki niyang ginagamit kapag nag-road trip kasama ang mga kaibigan, ay binili gamit ang year-end bonus ni Katrina. At sa buong panahong ito, inisip ni Katrina na dumadaan lang sila sa pansamantalang pagsubok. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa kawalan ng balanse sa pananalapi. Kinukumbinsi ang sarili na ang pinakamahalaga ay ang pag-ibig at pamilya. Ngunit sa pamilyang ito ay may isa pang hindi nakikita. Ngunit napaka-autoritaryang miyembro. Ang ina ni Jericho. Si Aling Carmelita. Isang babaeng may lumang pananaw, palautos, maingay, at lubos na kumbinsido na ang buong mundo ay dapat umikot sa kanyang mga kagustuhan. Mula pa noong unang araw na nagkakilala sila, ipinaramdam na ni Aling Carmelita kay Katrina na siya ang boss at ang manugang ay isa lamang pansamantalang karagdagan sa kanyang pinakamamahal na anak. At kung noong una ay ipinapakita ito sa pamamagitan ng matatalim na komento kung paano magluto ng sinigang si Katrina o kung paano siya mamantsa ng polo sa paglipas ng panahon, ang gana ng biyenan ay lumaki ng proporsyonal sa kinikita ni Katrina. Nang mga ilangan si Aling Carmelita ng pagpapaayos ng kanyang bahay, lumapit si Jericho kay Katrina na may maamong mukha at sinabi, "Kat, nahihirapan na si Mama na tumira na puro sira ang dingding. Pamilya tayo, kailangan natin siyang tulungan. Babayaran kita kapag nakuha ko na ang komisyon ko." Walang komisyong dumating, at ang renovation ay nagkakahalaga kay Katrina ng 1.5 milyong piso. Pagkatapos ay nagkaroon ng dental implants
Para kay Aling Carmelita, karagdagang 250,000 piso. Sumunod ang bakasyon sa isang wellness resort sa Boracay, pagbili ng mga bagong muebles, pagpapalit ng mga tubo ng tubig. Sa tuwing nangyayari ito, iisa lang ang sinasabi ni Jericho, isang pariralang kalaunan, ay nagdulot ng pagkibot ng ugat sa inis ni Katrina. Sabi ni Mama kailangan niya ng tulong, at nagbayad si Katrina. Nagbayad siya, dahil ayaw niya ng gulo, dahil mahal niya si Jericho, at umaasa siyang balang araw, ay pahahalagahan nito ang kanyang mga sakripisyo. Ngunit nitong buwan na ito, umabot na si Katrina sa kanyang limitasyon. Pagsasara ng quarter sa opisina, audit, pagpapalit ng mga contractors. Natutulog lang siya ng 4 na oras bawat araw. Ang kanyang nervous system ay sagad na. Buong linggo, iisa lang ang pinangarap niya. Sa araw ng linggo, papatayin niya ang kanyang telepono. Isasara ang makakapal na kurtina at matutulog hanggang tanghali. At pagkatapos ay hihiga lang sa katahimikan. Sinubukan niyang bumaligtad sa kabilang gilid ng kama. Nang biglang umupo si Jericho sa kama. 7:00 pa lang ng umaga. Gising na. Antukin. Masiglang sabi niya. Habang hinihila ang kumot mula kay Katrina. Nanginig si Katrina sa lamig ng umaga. Jericho, linggo ngayon. Parang awa mo na. Hayaan mo muna akong matulog. Hindi ko na maramdaman ang mga braso't binti ko sa pagod. Walang tulog-tulog. May surprise ako sa'yo. Ngumiti siya ng napakalapad, parang nanalo sa loto. Nakita ko kung gaano ka kapagod. Nakita kong sagad ka na. Kaya pinlano ko ang lahat. Bangon. Maghilamos. Pupunta tayo sa probinsya. Sariwang hangin, katahimikan. Walang mga telepono. Inayos ko na ang mga gamit natin. Dumilat si Katrina. Sa kauna-unahang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, isang mainit na pakiramdam ng pasasalamat ang bumalot sa kanyang dibdib. Napansin ng asawa niya. Talagang inalagaan siya nito. Ang isiping makatakas mula sa sementadong syudad at makalanghap ng sariwang hangin sa isang tahimik na resort sa probinsya ay biglang naging parang kaligtasan para sa kanya. Talaga? Mahinang tanong niya habang umuupo sa gilid ng kama. Oo naman, Kat. Tara na. Kumilos ka na. Naghihintay na ang sasakyan. Mabilis siyang naligo. Nagsuot ng luma ngunit komportabling maong at isang paboritong oversized na t-shirt at rubber shoes. Abalang-abala si Jericho sa pasilyo. Sinusuri ang mga susi. Bumaba si Katrina sa sasakyan. Pakiramdam ay mahina ngunit masaya. Ibinaba niya ang sandalan ng passenger seat. Ipinikit ang kanyang mga mata. At agad na nakatulog ng malalim. At walang panaginip sa ilalim ng banayad na ugong ng makina. Nagising siya nang biglang tumalbog ang sasakyan sa isang malalim na lubak. Dumilat si Katrina at naguguluhang tumingin sa bintana. Sa halip na mga matataas na puno ng niyog at magagandang beachfront villa ng isang resort na inilarawan niya sa kanyang isipan, ang nakikita niya sa bintana ay ang mga nakatagilig na bakod ng isang lumang subdivision sa probinsya. Ang kalsada ay puro lupa at lubak-lubak dahil sa katatapos lang na ulan. Agad na nakilala ni Katrina ang rutang ito. Biglang bumagsak ang kanyang puso. Jericho, nanginginig ang boses ni Katrina. Bakit tayo nandito? Kalsada ito papunta sa rest house ng mama mo Hindi inalis ni Jericho ang kanyang paningin sa kalsada. Mahigpit na nakahawak sa manibela. Wala na sa kanyang mukha ang masayang ngiti kaninang umaga. Mukha siyang tensyonado. Oo, pupunta tayo kay mama. Sabi mo magbabakasyon tayong dalawa. Nangako ka ng katahimikan. Kat, magpapahinga naman tayo Kabilin-bilinan lang ni mama na dumaan tayo. May kailangan lang siyang ipatulong doon. Mga 2 oras lang. Tapos didiretso na tayo sa beach. Malapit lang naman dito. Bakit ba sinisira mo agad ang mood ngayong umaga? Naramdaman ni Katrina ang pag-akyat ng pagduduwal sa kanyang lalamunan. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng 2 oras kaila Aling Carmelita. Nangangahulugan iyon ng mabigat at nakakapagod na trabaho hanggang gabi.
na sinasabayan ng walang katapusang pangaral tungkol sa kung gaano kamali ang hawak ni Katrina sa asarol at kung gaano siya kasamang mag-alaga sa anak nito. Jericho, ibalik mo ang sasakyan. Matigas na utos ni Katrina. Hindi ako magtatrabaho sa bukid ngayon. Wala akong lakas. Sumasakit ang likod ko. Gusto kong umuwi. Kat, huwag kang mag-inarte. Inis na sagot nito habang tinatapakan ng silinyador. Nandito na tayo. Anong sasabihin ko kay mama? Na ang asawa ko ay isang prinsesa na hindi kayang tulungan ang sarili niyang biyenan. Makakalanghap ka ng sariwang hangin. Makakapag-inat-inat. Makakabuti ito sayo. Kaysa nakakulong ka lang sa opisina mo buong araw. Hindi nasisikatan ng araw. Biglang pumreno ang sasakyan sa tapat ng pamilyar na berdeng bakod na tuklap-tuklap na ang pintura. Nakaupo lang ng tahimik si Katrina. Ayaw niyang bumaba. Pakiramdam niya ay nalinlang siya. Pinagtaksilan sa oras na pinakamahina siya. Sa sandaling iyon, bumukas ang gate. Nakatayo sa pintuan si Aling Carmelita. Inasahan ni Katrina na makikita niya itong nakasuot ng lumang duster at bota, handa nang magtrabaho sa bukid. Ngunit, ang kanyang biyenan ay nakasuot ng isang mamahaling floral na kaftan dress na iniregalo mismo ni Katrina noong nakaraang kaarawan nito. May kumikinang na gintong kwintas sa kanyang leeg, at ang buhok niya ay bagong pasalon. Sa tabi niya sa gate ay maayos na nakasalansan ang mga instrumento ng pagpapahirap. Isang matalim na itak, mabibigat na kalaykay na bakal, isang malaking drum para sa basura, at 3 malalaking balde ng berdeng pintura, katabi ng mga matitigas na brush para sa pagpipintura. Pinatay ni Jericho ang makina at tumalon palabas ng sasakyan. Tumakbo papunta sa kanyang ina at hinalikan ito sa pisngi. Dahan-dahang binuksan ni Katrina ang pinto at humakbang sa basa at madamong lupa. Sariwa nga ang hangin. Ngunit ngayon, magandang umaga, ma. Aba, dumating na pala ang donyang taga-opisina. Tiningnan ni Aling Carmelita si Katrina mula ulo hanggang paa. At ngumisi na parang nangungutya. Mukha kang lantang gulay. Okay lang yan, mapapa-ehersisyo ka ngayon. Babalik din ang kulay sa pisngi mo. Wala po akong balak magtrabaho ngayon. Ang boses ni Katrina ay mahina ngunit matatag. Sabi ni Jericho, magbabakasyon kami. Napapadyak si Aling Carmelita at tumingin sa kanyang anak. Jericho, ano? Hindi mo ba ipinaliwanag sa asawa mo ang mga obligasyon niya? Lumapit si Jericho kay Katrina. Hinawakan siya sa siko at mabilis na nagsalita. Ibinaba ang boses. Malinaw na iniiwasang tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Kat, huwag ka nang gumawa ng eksena dito. Ganito ang sitwasyon. Pupunta kami ni Mama ngayon kaila Kapitan Ramon sa kabilang kalye. May malaking fiesta doon at kaarawan niya. Nangako si Mama na pupunta siya. At sasama ako. Nandoon ang mga lalaki mula sa dati kong trabaho. Kailangan kong makipag-usap para sa koneksyon. At ikaw, hindi makapaniwala si Katrina sa kanyang mga naririnig. Pupunta kayo sa fiesta para magpakasaya. Habang ikaw ay maiiwan dito. Malakas na putol ni Aling Carmelita para marinig ni Jericho. Inihanda ko na ang listahan ng mga gagawin mo. Nandoon sa veranda. Kailangan mong linisin ang buong likod ng lote. Tabasin mo lahat ng matataas na damo at tanggalin ang mga malalaking bato gamit ang itak. Gusto kong magpatayo ng gazebo dyan next month. Matatapos mo yan hanggang hapon kung hindi ka magtatamad-tamaran. Nasisiraan na ba kayo ng bait? Umatras si Katrina ng isang hakbang at tinabig ang kamay ng kanyang asawa. Ito ang kaisa-isa kong day off sa buong buwan. Finance director ako, hindi niyo ako pahinante. Ako ang bumubuhay sa anak niyo. At nagbabayad ng mga luho ninyo. Tapos, dinala niyo ako dito sa pamamagitan ng panlilinlang para pagtabasin niyo ako ng damo. Habang nagpapakasaya kayo sa handaan, naging mapula ang mukha ni Jericho. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Tumahimik ka, Katrina. Sigaw niya nang napakalakas na nagpatahol sa aso ng kapitbahay. Wag na wag mong kakausapin ng ganyan ang mama ko. Asawa kita, at tungkulin mong tulungan ang pamilya ko. Ang pera mo ay pera nating dalawa. Wala kang karapatang isumbat yan, sabi ni mama. Tabasin mo ang damo
At pinturahan mo ang bakod hanggang mamayang gabi. Tapos ang usapan. Kunin mo ang itak at magtrabaho ka na. Babalik kami ng alas 7 ng gabi. Kung hindi pa handa ang buong lote, uuwi kang naglalakad. Ngumisi ng tagumpay si Aling Carmelita habang inaayos ang kanyang buhok. Ayan, anak, turuan mo ng leksyon ng asawa mo. Halika na sa sasakyan. Kanina pa naghihintay kela kapitan. Buong pagmamalaking naglakad ang biyenan, papunta sa SUV ni Katrina. Si Jericho, nang hindi man lang lumilingon, ay umupo sa manibela. Sumara ang mga pinto. Umugong ang malakas na makina na nabili mula sa mga walang tulog na gabi ni Katrina at ang sasakyan, naiwan ang makapal na alikabok, ay nawala sa kanto. Naiwang mag-isa si Katrina. Nakatayo siya sa gitna ng bakurang puno ng damo, nakatingin sa kinalawang na itak, na nakasandal sa sirang bakod. Hinahangin ang kanyang buhok. Sa sandaling iyon, inasahan niyang iiyak siya. Inasahan niyang magwawala siya. Naluluhod siya dahil sa sama ng loob at kawalan ng magagawa. 7 taon niyang sinubukang maging mabuting asawa. 7 taon niyang binayaran ang buhay nila. Tiniis ang panghihiya, nilunok ang mga panlalait, naniniwala sa isang ilusyon ng pamilya. Ngunit sa huli, dinala lang siya sa isang plantasyon at iniwan para pagbayaran ang kanyang karapatang tawaging asawa. Ngunit walang pumatak na luha. Sa halip na nakapapasong sakit sa kanyang dibdib, biglang nabuo ang isang malamig at matalim na kawalan. Ang cortisol na lumalason sa kanyang dugo sa loob ng maraming buwan ay biglang napalitan ng malakas na pagdaloy ng adrenaline. Dahan-dahang lumapit si Katrina sa itak. Sa kanyang utak, nasanay sa pagmamanipula ng mga numero, panganib, at crisis management strategies, may biglang nag-click, na deactivate ang victim mode. Na-activate ang anti-crisis manager mode. Tiningnan niya ang magulong lote ng kanyang biyenan, ang mga nabulok na kulungan, ang mga paboritong halaman nitong bougainvillea, at kalamansi, at ang tuklap na bakod. Sabi ni Mama, tabasin ang damo at pinturahan ang bakod. Mahinang sinabi ni Katrina ng malakas, at isang nakakatakot, at malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sige, Jericho, magkakaroon kayo ng bukid, at magkakaroon kayo ng bagong bakod. Makukuha nyo kung ano mismo ang iniutos nyo. Pero ang presyo ay hindi nyo magugustuhan. Kinuha ni Katrina ang kanyang telepono mula sa bulsa. Malakas ang signal. Binuksan niya ang browser at nag-search ng lokal na kumpanya ng heavy equipment. May 9 na oras pa bago maggabi. Sobra-sobra ang oras na iyon para durugin ang kanilang mga ilusyon. Bumagsak ang itak sa lupa na may mahinang kalabog. Hindi na ito ibinalik ni Katrina. Sa sirang bakod, nakatayo siya sa gitna ng pag-aari ng iba. Nilalanghap ang amoy ng basang damo at lupa. At pisikal niyang naramdaman kung paano namatay sa loob niya ang isang malaki, mainit, at nagtitiwalang bahagi ng kanyang sarili. Ang mismong bagay na nagpilit sa kanyang maniwala sa loob ng 7 taon sa fairy tale na ang pamilya ay walang kondisyong suporta. Tapos na ang fairy tale. Nagsimula na ang malupit na corporate realism. Dahan-dahang pinagmasdan ni Katrina ang paligid. Ang lote ni Aling Carmelita ay isang klasikong halimbawa ng kaguluhan sa probinsya na pinarami ng kasakiman ng isang matanda. Ang 1,000 square meters na lupa ay magulong na puno ng mga nabubulok na tabla, mga tambak ng tuyong dahon, at mga tagilid na kulungan ng manok, nagawa sa lumang bintana. Sa kahabaan ng bakod, nakatayo ang isang hindi madaanan na pader ng mga puno ng kalamansi at bougainvillea, ang ipinagmamalaki ng kanyang biyenan, na hindi kailanman pinuputulan kaya matagal na itong naging parang gubat. Ang buong lote na inutos nilang linisin niya ay puno ng malalaking bato at matataas na talahib. Kahit isang plato ng mga sundalo ay hindi kayang tabasin ang lahat ng ito. Nang mano-mano, hanggang gabi, imposible itong gawin pisikal. At alam iyon ni Jericho, alam iyon ni Aling Carmelita. Ang gawain ay hindi ibinigay para makakuha ng resulta. Ang gawain ay ibinigay upang sirain si Katrina,
Pahiyain siya. Pilitin siyang gumapang nang nakaluhod sa putik upang patunayan ang kanyang kakulangan bilang isang tamang manugang. Upang sa gabi ay maaari nila siyang sermonan dahil sa kabagalan, ngumisi si Katrina. Isang malamig, halos parang ahas ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa logistics company, siya ay namamahala ng mga budget, nakatumbas ng pondo ng isang maliit na lungsod. Nagpapatupad siya ng malulupit na restructurings, nagtatanggal ng mga walang kwentang top managers, at isinasalba ang kumpanya mula sa pagkalugi. Siya ay isang pating sa negosyo, na sa hindi malamang dahilan ay nakumbinsing sa bahay. Dapat siyang maging isang maamong tupa. Inilabas niya ang kanyang smartphone. 80% pa ang baterya, sapat na para i-liquidate ang naluluging negosyong ito na tinatawag na kasal. Unang-una, binuksan ni Katrina ang browser at nag-search. Heavy equipment rental. Earth-moving Batangas Rush. Lumabas ang ilang links. Pinindot niya ang unang kumpanya na may mataas na rating. Nagring ito. Batangas Heavy Machineries. Hello po. Sagot ng isang inaantok na boses ng lalaki. Magandang araw. Kailangan ko ng heavy equipment sa lote ko. Ngayon din. Ang boses ni Katrina ay katulad ng tono niya sa mga board meetings. Kalmado. Maautoridad. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Isang backhoe excavator at isang tractor na may araro. Ma'am, linggo po ngayon. Tawa ng dispatcher. Nasa site po lahat ng equipment o kaya day off ng mga operator. Miyerkules pa po ang next na bakante. Babayaran ko ng triple, madiing sabi ni Katrina. Plus cash bonus para sa mga operator. Direkta sa kamay nila. Kung nasa lote ko sila sa loob ng isang oras, babayaran ko ang kumpanya nyo via online bank transfer ngayon din bilang garantiya. Bumagsak ang katahimikan sa linya. Malinaw na pinoproseso ng dispatcher ang impormasyon. Ang triple rate para sa isang araw ng excavator at tractor ay napakalaking pera. Address po? Tanong nito. Nagbago agad ang tono at naging seryoso. Binigay ni Katrina ang address ng subdivision. May equipment po kami sa kabilang bayan. Mga 40 minutes ang biyahe. Ano po ba ang gagawin? Pagbunot ng mga puno, paghuhukay, at total clearing ng buong lugar. Malamig na utos ni Katrina. Gibain ang mga lumang kulungan. Bunutin lahat ng halaman at puno, maliban sa isa na ituturo ko. Pagkatapos, araruhin ng malalim ang buong lote, mula bakod hanggang bakod, para ang matira na lang ay patag at nakabungkal na lupa. Kopya po. Gagawin namin. Isesend ko po ang bank details. Para sa down payment. Isang bagay pa. Pigil ni Katrina sa kanya. May mga tauhan ba kayong pintor na may air compressor at spray guns? Makakahanap po. Ano po bang pipinturahan? Kahoy na bakod sa harapan. Mga 30 meters. Kailangan itong balutan ng pintura. Nandito na ang pintura sa lote. Darating po ang mga tao. Maghintay lang po. Binaba ni Katrina ang tawag. Pagkalipas ng 1 minuto, dumating ang text na may bank details. I-transfer niya ang halaga, nakatumbas ng 3 buwang sweldo ni Jericho, para kay Katrina. Ito lamang ang presyo ng kalayaan, at isang dekalidad na psychological release. Lumapit siya sa hagdanan ng maliit na bahay. Pinagpag ang alikabok sa isang lumang kahoy na upuan. At naupo. Unti-unting umiinit ang hangin. Sumisilip ang araw sa pagitan ng mga kulay abong ulap. Ngayon, oras na para sa pananalapi. Binuksan ni Katrina ang app ng kanyang premium bank, ang kanyang payroll account, mga savings, time deposits, at investment portfolios. At sa gitna ng lahat ng yaman na ito, ay may isang supplementary card na nakalink sa kanyang main account, ang card na nakapangalan kay Jericho. Ang mismong card na ginagamit nito pambayad sa kanyang mga business lunch, gas para sa SUV, regalo sa kanyang mama, at inuman, kasama ang mga kaibigan. Ang mismong card na malamang ay ginamit niya ngayong umaga, pambili ng lechon at alak para sa Fiesta Kela Kapitan. Pinindot niya ang icon ng card, lumabas ang menu, at ang button na block. Hiningi ng system ang dahilan.
Nawalan ng tiwala, isip ni Katrina. Pero pinili niya ang standard na compromised card. Kumurap ang screen. Naging pula ang status. Access denied. Limit 0 PHP. Sunod ay ang kanilang joint savings account. Binuksan nila ito 2 taon na ang nakalipas. Kunwari ay para mag-ipon, para sa pagpapatayo ng sariling bahay. Buong pagmamalaking naghulog si Jericho ng kanyang unang 10,000 piso doon, at simula noon, ay masaya na niya itong kinalimutan. Ang lahat ng iba pang hulog daan-daang libong piso bawat buwan, ay ginawa ni Katrina. Ngayon, ang account ay may laman na 4,500,000 PHP. Ito ang kanyang safety net. Hindi na nagpaka-sentimental si Katrina. Binuksan niya ang app ng bangko. Ang account ay may laman na 4,500,000 PHP. Bilang finance director, alam niya ang limitasyon ng online transfers kapag linggo. Hindi niya maililipat ang lahat ngayon, kaya pinili niya ang isa pang opsyon. Pinindot niya ang report fraudulent activity at freeze account. Kumurap ang screen. Account temporarily locked. Walang makakagalaw ng pera. Lalo na si Jericho, hanggang sa pumunta si Katrina mismo sa branch bukas ng umaga para ilipat lahat sa personal account niya. Ngunit hindi pa iyon sapat. Alam ni Katrina na lahat ng luho ni Jericho ay naka-charge sa isang supplementary credit card na nakalink sa pangunahing account niya. Binuksan niya ang banking app, hinanap ang card profile ni Jericho, at pinindot ang block supplementary card. Limit 0 PHP. Mula sa segundong ito, ang asawa niya ay isa ng pulubi. Wala ng access. Wala ng libreng pera. Ibinalik ni Katrina ang telepono sa bulsa ng kanyang maong. Biglang naging napakagaan ang kanyang paghinga, na parang isang mabigat at nakakasakal na corset na isinuot niya ng 7 taon, ay biglang napunit. Tumayo siya mula sa upuan at naglakad papunta sa storage shed sa likod ng bahay. Ang shed ay nakasara gamit ang isang malaking padlock, ngunit alam ni Katrina na palaging itinatago ni Aling Carmelita ang reserbang susi sa ilalim ng isang basag na tisa, malapit sa tubo ng tubig. Ito ang kanyang dakilang sikreto, na palaging pinagtatawanan ni Jericho. Tinulak ni Katrina ang tisa, kinuha ang malamig na susing bakal, at binuksan ang padlock. Tumili ang mga bisagra. Sa loob ay amoy langis ng makina, tuyong lupa, at lumang kahoy. Binuksan ni Katrina ang switch. Sa ilalim ng madilim na bumbilya, tumambad ang pangunahing kayamanan ng rest house na ito, ang mga kagamitan. Palaging nagrereklamo si Aling Carmelita tungkol sa kanyang kalusugan, kaya si Katrina, para mapadali ang buhay ng biyenan at ni Jericho, ay binili ang mga pinakamagandang equipment sa isang sulok. Kumikinang sa kulay pula ang isang brand new na Husqvarna riding lawnmower. Binili ito ni Katrina noong nakaraang taon, sa halagang 350,000 piso, dahil nahihirapan na raw si Aling Carmelita magtulak ng ordinaryong lawnmower. Sa tabi nito ay isang malaking Yamaha gasoline generator, binili para sa mga brownout, na nagkakahalaga ng 200,000 piso. Sa mga estante, ay maayos na nakasalansan ang mga asul na kahon ng Makita tools, drills, grinders, power saws. Sa kabilang sulok ay may isang professional Karcher water pump at isang malakas na pressure washer na ginagamit ni Jericho tuwing weekend para linisin ang kanyang SUV. Muling nilabas ni Katrina ang kanyang telepono, binuksan ang email, at hinanap ang mga pangalan ng brand. Dose-dosena ng mga electronic receipts at warranty cards ang agad na lumabas sa screen. Lahat ng orders ay ginawa gamit ang kanyang account, binayaran ng kanyang card. Sa lahat ng resibo, sa ilalim ng buyer, ang nakalagay ay ang kanyang pangalan. Sa mata ng batas, pag-aari niya ang lahat ng ito hanggang sa pinakahuling tornilyo. Lumabas siya ng shed at naglakad patungo sa maluwang na open veranda. Doon nakalagay ang isang napakalaking set ng Italian rattan furniture. Isang malaking sofa, 2 armchair, at isang lamesa na may glass top. Naalala ni Katrina kung paano siya kinumbinsi ni Jericho na nahihiya raw ang mama nito na tumanggap ng mga bisita gamit ang lumang plastik na upuan. Ang set ay nagkakahalaga ng halos 300,000 piso
at siya rin ang bumili nito. Binuksan ni Katrina ang isang app para sa tracking, moving service, Lala Move, Transportify. Pumili ng isang Trototon closed van at 2 malalakas na pahinante. Pinili niya ang rush. Kinuwenta ng algorithm ang oras. Darating ang sasakyan sa loob ng 35 minuto. Bumalik siya sa hagdanan. Mula sa kalsada, narinig ang isang mabigat at papalakas na ugong. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay bahagyang nanginig. Tumingala si Katrina. Sa makipot na kalsada ng subdivision, binabali ang mga nakalaylay na sanga ng mga puno. Dahan-dahang gumagapang na parang mga tangke ang isang higanting dilaw na backhoe excavator at isang pulang traktor na may malaking bakal na araro. Sumunod sa kanila ang isang luma at bulok na minivan, kung saan nakadungaw ang mga seryosong lalaki na nakasuot ng mga damit na puno ng mantsa ng pintura. Huminto ang convoy sa gate. Tumalon mula sa cabin ng excavator ang isang matipunong lalaki na naka-uniform. Pinagmasdan niya ang lote, tapos tumingin sa payat na si Katrina na nakatayo sa hagdan at lumapit sa gate. "Kayo po ba ang may-ari, ma'am?" tanong niya gamit ang malalim na boses. "Ako po si Mang Boy, ang foreman ng Batangas Heavy Machineries. Dinala ko na ang equipment at mga pintor. Confirm po ba natin ang gagawin?" Bumaba si Katrina mula sa hagdan at lumapit kay Mang Boy. Ang kanyang mga mata ay ganap na kalmado. Walang kahit anong bakas ng pagwawala o pag-aalinlangan. "Confirmed, Mang Boy." Itinuro niya ang lote gamit ang kanyang kamay. "Nakikita niyo yung mga lumang kulungan? Gibain at patagin. Nakikita niyo yung makapal na halamanan sa tabi ng bakod? Bunutin pati ugat. Nakikita niyo itong baku-bakong lupa at mga bato?" "Opo, ma'am." Tango ng foreman, nakapikit ng bahagya. Kailangang dumaan ang traktor dito. Nang paulit-ulit hanggang sa ang buong teritoryong ito ay maging isang perpektong patag na itim na lupa. Parang pagtataniman ng mais. Walang matitirang kahit isang halaman, kahit isang kulungan, walang kahit anong landscape design, puro payak at nakabungkal na lupa lang. Napakamot ng ulo si Mang Boy sa ilalim ng kanyang sombrero. "Mabilis lang to gamit ang makina." "Ma'am, mga 2 oras lang." "Sure po ba kayong gigibain lahat? Yung lumang puno ng mangga dun, oh." "Pati ba yun? Iwan nyo ang puno ng mangga." Malamig na utos ni Katrina. "Ang iba, durugin nyo. At yung mga pintor, sabihin mo iset up na nila ang compressor ngayon din. Ayun ang 3 balde ng pintura. Ang bakod ay dapat pinturahan ng napakakapal, hanggang sa tumutulo na ang pintura." "Kopya po, ma'am." Ngisi ni Mang Boy. Malinaw na naiintindihang nasasaksihan niya ang isang matinding paghihiganti. Ngunit walang balak magtanong pa. Lalo't triple ang bayad. Kumaway siya sa kanyang mga tao. "Paandarin nyo na. Gibain lahat yan." Umugong ang malakas na diesel engine ng excavator. Ang mabigat na makina ay kumalantog at dahan-dahang gumapang papasok sa lote. Nagiiwan ng malalim na marka ng gulong sa basang lupa. Tumabi si Katrina. Pinapanood kung paano umangat ang bakal na braso nito sa ibabaw ng kinakalawang na istruktura ng kulungan. Sa isang nakakabinging kalabog, ibinagsak ng excavator ang bakal na bucket nito sa unang kulungan. Ang kahoy ay nabali na parang mga tuyong posporo sa ilalim ng bota. Ang makinang tumitimbang ng ilang tonelada ay madaling winalis ang istruktura. Tinipon ang mga labi sa isang basurang tumpok at walang awang dinurog sa ilalim ng mga tracks nito ang mga halaman na buong pagmamalaking tinatawag ni Aling Carmelita na elite hybrid plants niya. Bahagyang yumanig ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Katrina. Agad na napuno ang hangin ng makapal at mabigat na amoy ng basang lupa, alikabok ng kahoy, at nakakapasong usok ng diesel. Nakatayo si Katrina sa hagdan ng bahay. Nakahalukip-kip. Walang kahit anong pahiwatig ng kalungkutan, pag-iyak, o pagsisisi sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim at pisikal na kasiyahan, habang pinapanood kung paano mabilis, madali, at propesyonal na winawasak ang mga bagay na itinayo sa loob ng maraming taon, gamit ang kanyang dugo, pawis, at bank account. Kasunod ng excavator. Umarangkada papasok sa lote ang pulang traktor.
Sumunod sa senyas ni Mang Boy. Ibinaba ng operator ang mabigat na bakal na araro. Kumadyot ang traktor, umungol, at sumugod paharap, binibiyak ang matigas at parang sementong lupa na iniutos ng kanyang biyenan na bungkalin niya ng mano-mano. Binaligtad ng araro ang malalaking bloke ng itim na lupa. Ibinabaon sa ilalim nito ang mga ginawang taniman, mga natirang tuyong dahon, at mga damo. Paulit-ulit na dumaan ang traktor, mula bakod hanggang bakod. Sistematiko at walang awang sinira ang anyo ng bakuran. Samantala, inabot na ng excavator ang pangunahing ipinagmamalaki ng biyenan. Ang makapal na halamanan ng bougainvillea at kalamansi kung saan madalas manguha ng bunga ang matanda. Para ipagmalaki sa mga kapitbahay, bumaon ang bakal ng ngipin ng excavator sa pinakaugat ng mga halaman. Narinig ang malakas na pagputok ng nababaling kahoy. Walang awang binunot ng excavator ang mga halaman nang buo mula sa lupa kasama ang malalaking ugat at tipak ng putik at itinapon ang mga ito sa tumpok ng basura. Si Mang Boy, ang foreman na nakasuot ng maduming uniform, ay nakatayo sa gate habang patuloy na naninigarilyo. Paminsan-minsan ay nagbibigay ng maiikling senyas sa mga operator. Sa kanyang karanasan, marami na siyang nakitang mga kakaibang kliyente, mga mapaghiganting kapitbahay, mga nagseselos na asawa na naghahati ng ari-arian. Ngunit ang sobrang lamig na babaeng ito na nakasuot ng mamahaling damit, tahimik at hindi gumagalaw habang pinapanood ang kabuuang pagbura ng lote mula sa mapa, ay nagbigay sa kanya ng matinding respeto. Walang sigawan, walang drama, puro malinaw na utos at malaking bayad lang. Sa gilid ni Katrina, narinig ang matinis na tunog ng umaandar na air compressor. Hindi nag-aksaya ng oras ang mga pintor. Binuksan nila ang mga balde ng matingkad na berdeng pintura. Ang mismong binili ni Aling Carmelita, na nakasale hinaluan ito ng sobra-sobra ng pinakamurang paint thinner at isinalin sa mga lalagyan ng spray guns. Nagtrabaho ang mga pintor ng mabilis at padaskol, tulad ng inaasahan sa isang rush na trabaho. Ang malakas na buga ng pintura na may high pressure ay tumama sa mga lumang kahoy na bakod. Wala silang pakialam kung matalsikan ang mga haliging semento, ang mga bisagra ng gate o ang damo sa ibaba. Basta't naglakad lang sila sa gilid ng bakod. Binabalot ito ng makapal at kemikal na layer ng kulay berde. Ang matapang at nakakapasong amoy ng thinner ay mabilis na tumabon sa amoy ng basang lupa na lumilikha ng isang nakalalasong hangin ng kumpletong pagkawasak. Ang pintura ay tumutulo sa mga tabla, sa malalaking patak, nanunuot sa tuyong kahoy. Sa sandaling iyon, sa bumukas na gate, nilampasan ang ingay ng kompresor. Pumasok ng paatras ang closed van, na in-order ni Katrina. Sumara ang mga pinto ng cabin. Bumaba ang dalawang malalaking lalaki na pahinante. Rush order po na lipat gamit. Sigaw ng head mover. Oo. Kalmadong bumaba si Katrina at lumapit sa kanila. Hindi pinapansin ang putik na tumatalsik mula sa mga gulong ng makina. Kailangan nating magtrabaho ng napakabilis. Hourly ang bayad nyo. Pero kung matatapos nyo lahat sa loob ng 40 minutes, dadagdagan ko ng 50% ang tip nyo. Nagkatinginan ang mga pahinante at sabay na tumango na appreciate ang business style ng kliyente. Mabilis silang pinangunahan ni Katrina papunta sa bukas na shed kung saan nakatago ang mga kagamitan. Kukunin niyo lahat ng ituturo ko. Matigas na utos niya. Malinaw ang bawat salita. Umpisahan natin sa malalaking equipment. Ilabas niyo yung Husqvarna riding lawn mower. Dahan-dahan. Mabigat yan. Huwag niyong gasgasan ng plastic. Susunod, kunin niyo yung Yamaha gasoline generator. Nandoon sa dulong sulok sa ilalim ng trapal. Mabilis na kumilos ang mga lalaki. Ang pulang kumikinang na mini tractor, kung saan gustong-gustong magpa-picture ni Aling Carmelita para i-post sa Facebook upang ipagmalaki sa mga kapitbahay ang kanyang status, ay itinulak papasok sa madilim na likod ng truck. Sumunod doon, umuungol sa bigat, binuhat ng mga pahinante ang 100 kilong generator. Ngayon, yung mga power tools. Sistematikong itinuro ni Katrina ang mga metal shelves. Sinusuri ang mga electronic receipts sa kanyang smartphone.
Kunin niyo lahat ng blue cases nang makita. Drills, grinders, cordless jigsaw, at yung set ng wrenches. Pati yung Karcher water pump. Tanggalin niyo sa tubo at dalhin sa truck. At yung pressure washer, yung dilaw na may mga nozzle. Kunin niyo pati mga hose, extension cords, at yung mga mamahaling langis. Tahimik. At napaka-episyenteng nagtrabaho ang mga lalaki. Hinahakot ang mabibigat na kahon. At makina. Papunta sa van. Nakatayo si Katrina sa pinto ng shed at malamig na pinapanood ang proseso. Sa kanyang isipan, malinaw ang plano. Wala siyang iiwan kahit isang tornilyo o wire kay Jericho. At sa ina nito na binili gamit ang pera niya. Gusto nilang magtrabaho siya gamit ang kanyang mga kamay? Tinuturing nila siyang kalabaw? Pwes. Ngayon, kailangan na nilang gawin ang lahat gamit ang sarili nilang mga kamay nang walang tulong ng mga binili niyang premium equipment. Mabilis na nawalan ng laman ang shed. Inilalantad ang mga maalikabok na istante at maruming sementadong sahig. Lahat na sa shed. Tapos na, sabi ni Katrina nang ilabas ng mga pahinante ang huling kahon ng mga tornilyo. Ngayon, pumunta tayo sa veranda. Lumapit sila sa maluwang na extension ng bahay na ginagawang rest area. Ang Italian rattan furniture set. Itinuro ni Katrina ang malalaking muebles. Yung malaking L-shaped sofa, 2 armchair, at yung center table. Isakay lahat. Ilagay niyo ang mga unan sa garbage bags para hindi madumihan. Mabigat yung salamin ng lamesa, ma'am. Babala ng head mover habang sinusuri ang mesa. Kailangan po nating balutin ng bubble wrap o plastic para hindi mabasag sa biyahe. May plastic wrap sa truck niyo. Balutin niyo. Wag lang kayong mag-aksaya ng oras. Mabilis na binalot ng mga pahinante ang salamin ng mesa at binuhat ang mga mabibigat na muebles papunta sa truck. Ang veranda, na kaninang umaga lang, ay mukhang lounge ng isang mamahaling resort at kinaiinggitan ng lahat ng kapitbahay, ay biglang naging isang walang laman at maalikabok na espasyo na may tuklap-tuklap na pintura sa sahig. Sa isang iglap, nawala ang artipisyal na karangyaan ng rest house na iyon na pinondohan ng pera ni Katrina, bumabalik sa tunay nitong orihinal na estado. Isang pangit at lumang istruktura sa isang napabayaang lupa. Unti-unting nawala ang ingay ng mga makina. Ang pulang traktor. Matapos ang huling daan sa may dulong bakod, ay pinatay ang malakas na makina nito. Ibinaba ng excavator ang walang laman at puno ng putik na bucket nito sa lupa, tumigil sa pagbuga ng usok. Dahan-dahang naglakad si Katrina, papunta sa gitna ng lote, at pinagmasdan ang resulta. Ito ay isang perpekto, tumpak, at parang operasyong pagwasak. Ang buong lote ay naging isang ganap na patag, itim, at malalim, na nabungkal na bukid. Walang naiwang na bulok na kulungan, walang garden, walang kahit isang puno ng kalamansi. Ang buong teritoryo ay na-clear to zero. Tanging ang nag-iisang lumang puno ng mangga na ipinaubaya ni Katrina, ang nakatayong nag-iisa sa gitna ng parang buwang tanawing ito, para lalong bigyang diin ang antas ng pagkasira. Ang basang itim na lupa ay nakabaligtad na. Ginawang isang hindi madaanang putikan ng lupa at mga tinagpas na ugat. Natapos na rin ng mga pintor ang kanilang trabaho. Ang bakod sa harapan ay nakatayo ngayon na mapang-asar na matingkad, toxic neon na berde, at basang-basa ng sariwang pintura. Mula sa ilalim ng mga tabla hanggang sa nayapakang damo, patuloy na tumutulo ang malalapot na berdeng patak. Ang matapang na amoy ng kemikal ay napakabigat, kaya nakakairita na ito sa lalamunan. Lumapit si Mang Boy kay Katrina na may mabibigat na hakbang. Hinubad niya ang kanyang maalikabok na sombrero, pinunasan ang kanyang noo gamit ang manggas, at pinagmasdan ang ginawa nila. Tapos na, ma'am. Tulad ng inutos nyo, patag hanggang 0. Wala kaming itinirang kahit isang ugat. Ang bakod, 2 patong ng pintura. Siguradong bukas pa. Yan matutuyo. Muling tiningnan ni Katrina ang gawa ng kanyang mga makinarya. Isang napakalamig na kapayapaan ang bumalot sa kanya. Tinanggap ko na ang trabaho, Mang Boy.
Ginawa niyo ng perpekto ang misyon. Wala akong reklamo. Inilabas ni Katrina ang telepono at binuksan ang bank app. Nilawanagan ng malamig na screen ang kanyang mukha. Nag-transfer siya ng napag-usapang halaga sa Batangas Heavy Machineries at hiningi kay Mang Boy ang GCash o bank number nito para sa tip. Heto Mang Boy, bonus para sa mga tauhan mo dahil sa bilis at kawalan ng mga walang kwentang tanong. Pinakita ni Katrina ang screen ng successful transfer. Napasipol ang seryosong foreman nang makita ang laki ng halaga. Maraming salamat po Ma'am Katrina. Napakasarap niyong katrabaho. Ibinulsa ni Mang Boy ang kanyang mga kamay. Pinirmahan ko na po ang Certificate of Completion sa ibabaw ng hood ng sasakyan. Gaya ng hiningi niyo. Isang kopya sa akin, isa sa inyo. Kinuha ni Katrina ang makapal na papel, kung saan sa ibabaw ng mga nakaprint na salita tungkol sa equipment rental, ay may malaking sulat kamay ng foreman, gamit ang asul na ballpen. Ang buong lote ay ganap na na-clear at naararo hanggang 0. Ang bakod sa harapan ay pininturahan ng 2 patong. Walang reklamo sa kalidad ng gawa. Pagkalipas ng 10 minuto, ang convoy ng mga heavy equipment na nag-iwan ng makapal na usok at malalaking tipak ng putik ay lumiko at nawala sa kalsada ng subdivision. Sumunod sa kanila ang minivan ng mga pintor at ang closed van na magdadala ng Italian furniture, bagong generator, at lahat ng premium na kagamitan pabalik sa syudad. Isang nakakabingi at patay na katahimikan ang bumalot sa lote. Binabasag lamang ng manakanakang huni ng ibon at ng tuloy-tuloy na pagtulo ng sariwang berdeng pintura sa lupa. Lumapit si Katrina sa kanyang SUV, binuksan ang trunk, at kumuha ng isang makapal na clear plastic envelope at isang heavy-duty construction stapler na palaging kasama sa toolkit ng sasakyan niya. Sa ibabaw ng hood ng sasakyan, gamit ang notepad mula sa glove compartment, mabilis at malinaw siyang nagsulat ng isang sulat kamay na mensahe. Ang teksto ay tuyo at direkta. Parang isang legal na dokumento. Jericho, ang pagpondo ko sa pamumuhay mo at sa mga kapritso ng mama mo ay ganap na itinigil. Lahat ng bank cards ay nakablock na. Ang joint account natin ay naka-freeze na. At ang lahat ng ari-arian na binili gamit ang pera ko ay kinuha ko na. Nasa loob ng envelope na ito ang Certificate of Completion mula sa mga operator ng traktor. Naararo na ang lupa, napinturahan na ang bakod. Bukas, magsasampa ang abogado ko ng formal na petisyon para sa annulment. Kasama na ang paghahati ng mga ari-arian. Huwag ka nang bumalik sa kondo. Papalitan na ang mga susi. Ang lahat ng komunikasyon natin, mula ngayon, ay dadaan na lamang sa abogado ko. Ipinasok niya ang papel sa loob ng clear plastic envelope. Isinama niya rin doon ang certificate na pinirmahan ni Mang Boy at ang isang patong ng mga nakaprint na resibo ng mga kinuha niyang equipment at muebles. Isang malinaw na ebidensya na walang gamit ng iba mula sa rest house, kundi binawi lamang kung ano ang legal na pagmamay-ari ni Katrina. Lumapit siya sa bakod sa harapan, na umaalingasaw sa nakakalasong amoy ng thinner, at inilapat ni Katrina ang plastic envelope sa isa sa mga tabla. Bumuhat siya ng puwersa, at itinusok ng malakas ang 4 na metal staples. Gamit ang stapler, idinikit ng matibay ang mga dokumento sa malagkit at nakakalasong berdeng kahoy. Ngayon, ang plastic pocket na ito, na naglalaman ng sentensya ng kamatayan ng kanilang kasal, ay nakabitin mismo sa level ng mata. Nagko-contrast sa nawasak na background ng lote. Isang perpektong instalasyon ng isang nawasak na pamilya. Sumakay si Katrina. Pinaandar ang makina at nilakas ang aircon para mawala ang amoy ng basang lupa at pintura sa loob ng sasakyan. Dahan-dahang umusad ang SUV. Iniiwan ang naararong kaparangan. Pagkabalik ng sasakyan sa sementadong highway pabalik ng Metro Manila, ikinonekta ni Katrina ang kanyang telepono sa Bluetooth ng sasakyan at nagdial. Hindi nagtagal ang pag-ring. Attorney Victoria Mendoza speaking. Sagot ng isang malalim at kumpirmadong boses ng babae. Kilala ni Katrina ang abogadong ito dahil sa matitinding corporate arbitrations, ngunit si Attorney Mendoza rin ay kilala bilang pinakawalang awang espesyalista sa mga annulment at legal separation cases na may agresibong paghahati ng ari-arian. Attorney Vicky. Magandang hapon.
Si Katrina ito ng Logistics Group. Pasensya na sa abala ngayong linggo. Kailangan ko agad ng serbisyo mo hindi para sa negosyo, kundi sa pamilya. Nakikinig ako, Katrina. Ang tono ng abogado ay agad na naging parang siruhano sa seryoso. Anong nangyari? Sisimulan ko na ang proseso ng annulment at legal separation. Kailangan kong maging napakalupit ng proseso, kasama na ang buong pagbawi ng mga assets ko mula sa aming conjugal property. Mga detalye, maikling tanong ni Vicky. Kasal kami ng 7 taon, walang anak. Ang kondo ay binili noong kasal na kami. Pero ang down payment at 100% ng hulog ay nanggaling sa payroll account ko. Ang sasakyan niya ay binayaran ko. May mga resibo at bank statements ako. Bukod doon, sa nakalipas na 5 taon, ako ang nagpondo ng renovation sa bahay ng biyenan ko. Bumili ng dental implants niya at nagbayad ng mga bakasyon nila. Nasa akin ang mga bank statements na magpapatunay na 90% ng pondo ng pamilya ay galing sa akin. Narinig ang mahinang tawa sa linya. Klasikong senaryo, komento ng abogado. May ginawa ka na bang hakbang? Kakablock ko lang ng lahat ng bank cards niya na nakalink sa accounts ko. Nilipat ko lahat ng joint savings namin na 4.5 million sa secret account ko at kinuha ko mula sa rest house ng nanay niya ang lahat ng appliances at equipment na nakapangalan sa akin. Medyo delikado ang ginawa mo, Katrina. Sa mata ng batas, conjugal property ang mga kinuha mo. Susubukan kang akusahan ng asawa mo ng pagnanakaw. Pero huwag kang mag-alala. Idedepensa natin ito bilang safeguarding of assets. Dahil sa pagiging irresponsable niya sa pera, kailangan nating unahan sila. Bukas ng 9 a.m. Hinihintay kita sa opisina. Magsasampa tayo ng formal na petisyon para sa annulment at hihingi agad ng Temporary Restraining Order, TRO, at Freeze Order. Ibablock natin ang karapatan niyang ibenta ang kotse o ang parte niya sa kondo. Handa ka na ba na siya? At ang nanay niya ay gagamit ng emosyon, magbabanta at magwawala? Wala na akong emosyon para sa mga taong to, Attorney Vicky. Puro malamig na kalkulasyon na lang. Magandang mindset. Magkita tayo bukas. Kahit anong pagtatangkang kausapin ka niya, ignore mo o i-record. Binaba ni Katrina ang tawag. Tumagal ng 1 oras ang biyahe pabalik ng BGC, ang kanyang 3-bedroom condo, na matatagpuan sa isang high-end na building, ay sumalubong sa kanya ng pamilyar na katahimikan at perpektong kaayusan. Si Katrina mismo ang pumili ng kondo na ito. Dito, bawat sulok ay sumasalamin sa kanyang panlasa, mula sa minimalist na muebles hanggang sa mamahaling built-in appliances. Si Jericho ay nakitira lang dito. Hindi nag-ambag kahit 1 piso o 1 patak ng pawis sa mga pader na ito. Dumiretso si Katrina sa kwarto, kumuha ng pinakamalaking Samsonite na maleta mula sa walk-in closet at binuksan ito sa ibabaw ng kama. Kumilos siya ng sistematiko, parang isang makina. Hindi hinahayaan ang sarili na tumigil para tingnan ang mga pictures nilang mag-asawa o mga sentimental na bagay. Inimpake lang niya ang kanya. Mga business suits, pang-araw-araw na damit, sapatos, underwear, at ang kanyang box ng mga alahas. Mula sa built-in safe, kinuha niya ang lahat ng cash, passport, at ang folder ng mga titulo at dokumento. Pagkatapos, pumunta siya sa home office, maingat na inilagay ang kanyang work laptop, chargers, at hard drive sa kanyang leather bag. Nang matapos, naglakad-lakad siya sa kondo sa huling pagkakataon. Sa Black Marble Island counter sa kusina, ay nakatayo ang mug ni Jericho na may kalahating kape mula kaninang umaga. Kinuha ni Katrina ang susi niya sa kondo, ang mabigat na magnetic keycard para sa elevator, at idinagdag doon ang mga susi mula sa mamahaling Italian locks ng pinto at malakas na ibinagsak ang mga ito sa ibabaw ng counter sa tabi ng mug ni Jericho. Hindi na niya kailangang manatili dito. Bukas ng umaga, sisimulan ng kanyang abogado ang proseso ng pagpapalayas kay Jericho. Sa ngayon, wala siyang balak na makasama ito sa iisang espasyo. Pakinggan ang mga palusot nito o mga sigaw nito. Kinuha niya ang kanyang telepono
at nag-book ng isang executive suite sa isa sa mga pinakamagandang 5-star hotel sa Makati. Pumasok agad ang bayad. Hinila ni Katrina ang mabigat na maleta palabas ng pinto. Isinara ang mabigat na pinto sa kanyang likuran, nang hindi man lang lumilingon. Makalipas ang isang oras, inaayos na niya ang kanyang mga gamit sa maluwang at malinis na hotel room sa 15th floor na may panoramic view ng skyline ng syudad. Dinalhan siya ng room service ng matapang na double espresso at isang bote ng mineral water. Hinubad ni Katrina ang kanyang rubber shoes. Nagpalit ng puting bathrobe ng hotel at naupo sa malambot na leather chair sa tabi ng malaking bintana. Humigop siya ng mainit at mapait na kape. 7:30 na ng gabi ang orasan sa dingding. Nangako sina Jericho at Aling Carmelita na babalik sila sa rest house ng 7:00. Kalahating oras na ang nakalipas. Inilapag ni Katrina ang kanyang telepono sa glass table. Nang nakaharap ang screen pataas, hindi niya ito papatayin. Gusto niyang makita kung paano mag-uumpisa ang paghihingalo ng mga ito. Kung paano guguho ang kanilang komportable at nakasanayang mundo. Napilit nilang niyurakan gamit ang kanilang maruruming bota. Nakaupo siyang tahimik. Pinapanood ang paglubog ng araw. At naghintay. Habang patuloy na lumalapit ang orasan sa 7 p.m. sa kwarto ni Katrina, dumampi na ang araw sa horizon. Binabalot ang syudad sa pulang liwanag. Nakaupo si Katrina. Nakatitig sa screen ng smartphone niya. Alam niya kung ano ang nangyayari doon. Milya-milya ang layo sa kanya. Sa mga oras na iyon, lumiko ang dark blue na SUV ni Jericho sa baku-bakong kalsada ng subdivision sa probinsya. Sa loob ng sasakyan, malakas ang tugtog ng masayang musika, at amoy na amoy ang lechon, sibuyas, at mamahaling brandy. Napinayagan ni Jericho ang sariling inumin. Bilang tagay kay Kapitan, sa katuwirang ang nanay naman niya ang magmamaneho pabalik. May lisensya rin ito. Nakaupo si Aling Carmelita sa passenger seat, busog, masaya, at mapula ang mga pisngi. Hay! Ang saya ng handaan. Buntong hininga ni Aling Carmelita habang inaayos ang gintong kwintas niya. Nagbigay galang tayo kay Kapitan. At nakalanghap pa ng sariwang hangin. Ngayon tingnan natin kung anong ginawa ng ating donya. Pupusta ako kahit magkano, anak. Baka hindi pa niya nangangalahati. Panigurado itinapon niya ang itak. At nagse-cellphone lang doon. Wala yan. I-inspeksyonin ko siya ngayon. Pipilitin ko siyang magtabas ng damo gamit ang flashlight hanggang gabi. Para matuto siyang sumagot-sagot sa ina mo. Ngumisi ng mayabang si Jericho habang inililiko ang manibela. Ma, wag mo namang masyadong pahirapan. Sesermonan lang natin ng konti. Para alam niya kung saan siya nakalugar. Tapos, uuwi na tayo. May mabigat akong araw bukas. May meeting ako sa boss. Lumabas ang sasakyan mula sa liko. At tumama ang ilaw ng headlight sa linya ng mga bakod. Tinapakan ni Jericho ang preno. Nang napakalakas kaya muntik nang humampas ang noo ni Aling Carmelita sa dashboard. Huminto ang SUV. Nag-angat ng makapal na alikabok. Ang tawanan at mayabang na usapan ay naputol sa isang segundo. Patuloy na tumutugtog ang musika sa loob, ngunit hindi na ito naririnig ni Jericho o ng kanyang ina. Pareho silang nanigas habang nakatingin sa windshield, sa lugar kung saan kaninang umaga lang ay nakatayo ang kanilang rest house. Ang unang sumampal sa kanilang mga pandama, nang buksan ni Jericho ang pinto gamit ang nanginginig na mga kamay, ay ang hindi matiis at nakakapaso sa matang amoy ng murang paint thinner. Ang bakod sa harapan, na iniutos ni Aling Carmelita, na pinturahan lang, ay kumikinang sa dilim sa kulay ng nakakalasong. Parang radioactive na neon green. Napakakapal ng pagkakapahid ng pintura, kaya nagkaroon ng mga puddle sa lupa, at ang mismong mga kahoy ay parang inilubog sa toxic waste. Ngunit ang tunay na nakakagimbal ay ang naghihintay sa kanila sa likod ng bakod. Hinihingal na bumaba si Aling Carmelita mula sa sasakyan at natitisod na tumakbo palapit sa gate. Tinulak niya ito at nanigas. Naglabas ng isang kakaibang sinasakal na tunog, parang hangin na lumalabas sa butas na gulong. Wala na ang lote. Wala na ang mga luma. Ngunit paborito niyang kulungan. Wala na ang pinakaiingatang niyang mga halaman ng kalamansi, bougainvillea, at mangga. Wala na ang mga daanan
at mga bulaklak. Mula bakod hanggang bakod, hanggang sa maabot ng kanilang paningin sa madilim na paligid, ang bumungad sa kanila ay isang napakapatag, itim, at patay na parang ng naararong lupa. Ang malalalim na marka, na iniwan ng mabigat na araro ng traktor, ay naging itim na tipak ng putik. Ang buong landscape ay binura, nawasak, at nginuya ng mga bakal na ngipin. Isang nag-iisang lumang puno ng mangga ang nakatayo sa gitna ng tanawing ito, parang monumento ng kanilang nawalang kapayapaan. Ang mga halaman ko. Bumagsak si Aling Carmelita ng paluhod sa mismong putik, walang pakialam na nadudumihan ang kanyang mamahaling pantsuit. Inabot ng kanyang nanginginig na mga kamay, ang itim na lupa, na parang sinusubukang kapain, ang mga bagay na wala na roon. Anong ginawa niya? Anong ginawa ng baliw na yon? Jericho? Hindi narinig ni Jericho ang kanyang ina. Taranta ang kanyang mga mata, habang nililibot ang tingin sa buong lugar. Tumakbo siya papunta sa beranda. Walang laman. Nawala ang mamahaling Italian rattan furniture, kung saan siya paboritong uminom ng beer tuwing weekend. Puro mga hubad na kahoy na lang. Lumingon siya at tumakbo papunta sa shed. Bukas na bukas ang pinto. Sira ang padlock. Sa loob ay nakakabinging kawalan. Walang pulang lawnmower. Walang generator. Walang power tools. Walang water pump. Ang kagamitan na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso ay parang naging bula, panik malamig, at malagkit na panik ang nagsimulang pumuno sa kanyang dibdib. Hindi ito simpleng pag-aamok ng asawa. Ito ay isang total na pag-clear out. Tumakbo siya pabalik sa gate, at doon, napansin ng kanyang mga mata, sa gitna ng bakod na kapako, gamit ang matitibay na construction staples sa basang, nakakalasong pintura, ay nakabitin ng isang clear envelope na may mga papel. Tumakbo si Jericho papunta rito. Halos madulas sa basang damo. Nadumihan ng pintura ang kanyang jacket, pero wala siyang pakialam. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Nang bunutin niya ang mga papel, gamit ang flashlight ng phone, sinimulan niyang basahin. Ang malamig at diretsyong sulat ni Katrina ay hindi nag-iwan ng espasyo para sa maling akala. Ang pagpondo ko sa pamumuhay mo, ganap na itinigil. Mga accounts inubos na, ari-arian kinuha na. Annulment, papalitan. Ang susi, sa ilalim ng sulat, ay ang Certificate of Completion. Ang lote ay na-clear, at naararo hanggang 0. Lupa na araro, bakod na pinturahan, at ang 12-12 ng resibo ng mga kinuha na gamit, kung saan malinaw na nakasulat, bumili, Katrina S. Mendoza. Hindi to totoo. Bulong ni Jericho. Nararamdamang gumuho ang lupa sa kanyang paanan. Hindi niya kaya. Babae lang siya. Hindi niya kayang gawin lahat to sa isang araw. Jericho, tumawag ka ng pulis. Tili ni Aling Carmelita mula sa lupa. Ikinakalat ang putik at luha sa kanyang mukha. Ninakawan niya tayo. Tumawag ka ng pulis. Ipapakulong natin ang malanding yan. Kinuha niya ang mga muebles ko. Taranta at nanginginig na inilabas ni Jericho ang kanyang telepono. Binabaliwala ang sigaw ng ina. At tinawagan si Katrina. Ang pagring ay tila napakatagal. Bawat tunog nito ay parang pukpok ng martilyo sa kanyang ulo. Sa wakas, narinig ang isang click. At sa linya ay tumunog ang isang ganap na kalmado at patag na boses ni Katrina. Walang galit sa boses niya. Walang yabang. Walang takot. Ganito magsalita ang mga tao sa mga estranghero sa pila. Hello? Kat! Sumabog ang boses ni Jericho sa isang hysterical na sigaw. Anong kalokohan to? Nasiraan ka na ba ng ulo? Anong ginawa mo sa rest house? Nasaan ang mga gamit at muebles? Tatawag ako ng pulis ngayon din. Naririnig mo ba ako? Tumawag ka, Jericho. Kalmadong sagot ni Katrina. Ang boses niya, na may background na ingay ng siyudad, ay tila nagmumula sa ibang dimensyon. Darating ang pulis, at ipapakita mo sa kanila ang mga resibo na iniwan ko dyan sa bakod. Lahat ng appliances at muebles na yan ay nakapangalan sa akin.
At binili ng pera ko. Kinuha ko lang ang mga personal kong ari-arian. Para hindi masira. Tungkol naman sa rest house. Hindi ba inutos ni mama mo na linisin ko ang lote at pinturahan ang bakod? Sinunod ko ang utos niya. Kumuha ako ng mga profesional. Ang certificate of completion ay nandyan sa envelope. Walang reklamo. Ang lupa ay naararo. Hanggang 0. Winasak mo ang buong lote. Binunot mo ang mga halaman ni mama. Nakahiga siya rito sa putik. Malapit na siyang atakehin sa puso. Ikinalulungkot ko kung nasaktan ang aesthetic feelings niya mula sa isang dekalidad na trabaho sa agrikultura. May malamig na ironya sa boses ni Katrina. Sa susunod na naisipan niyang tratuhin ang isang tao na parang alipin. Mas mabuting linawin niya ang instructions niya. Katrina, itigil mo na tong kalokohan na to. Nabasag ang boses ni Jericho. Ang panik ay nagsimulang tumagos sa kanyang galit. Bigla niyang na-realize ang ibig sabihin ng nasa sulat. Anong ibig mong sabihing inubos ang mga account? Wala kang karapatan. Pera nating dalawa yon. Ang sweldo ko. At ang sweldo mo, Jericho, ay natatapos tuwing kinsenas sa mga bar kasama ng mga barkada mo. Matigas at masakit na putol ni Katrina sa kanya. Sa joint account natin, ang nandoon ay ang pera ko, 4.5 million na kinita ko sa pamamagitan ng pagpupuyat ko, ng stress ko, at ng kalusugan ko. Pina-freeze ko na ang account na yon. Wala ka ng access. Ang mga credit cards mo ay blocked na. Ang supplementary credit card mo, isinara ko na, ng tuluyan. Idedemanda kita. Kukunin ko ang kalahati sa'yo. Conjugal property ang kondo. Magdemanda ka. Ang abogado ko ay si Attorney Victoria Mendoza. I-google mo ang rate niya. At kung gaano karami ang pinanalo niyang kaso. Bukas ng umaga, magsasampa siya ng freeze order para sa annulment at legal separation natin. Meron tayong 100% na solidong ebidensya. Lahat ng bank statements, lahat ng hulog sa bahay, nanggaling sa payroll account ko. Iko-consider ng korte ang napakahalaga mong ambag. Nakatumbas ng 0. At nga pala, Jericho, wag na wag mong susubukang pumunta sa kondo. Naabisuhan na ang security ng building. Ang ID mo at pass ay cancelled na. Ang mga personal mong gamit ay ipapadala ko na lang via courier. Kapag nagbigay na ng go signal ang abogado ko. Hinihingal ng malalim si Jericho, isinandal ang noo niya sa malamig na bakal ng sasakyan. Ang mundo niyang napaka-komportable, malambot, at ligtas kung saan siya ang hari. Dahil, sabi ni mama ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Ibinabaon siya sa ilalim ng mga gumuhong bato. Kat! Sandali lang. Biglang nag-iba ang tono niya. Ang hysterical na boses ay napalitan ng nakakaawang takot at pag-ungol. Mag-usap tayo ng maayos. Sige, nagwala ka na. Sino bang hindi nagkakamali? Sumobra si mama. Inaamin ko. Kakausapin ko siya. Magsosorry siya. Puntahan kita dyan ngayon. Pag-usapan natin. Kat, pamilya tayo. 7 taon na tayong magkasama. Walang pamilya, Jericho. Bumagsak ang mga salita ng napakabigat na parang mga bato. Ang meron lang ay isang napaka-convenient na ATM machine na may kasamang libreng maid. Sira na ang ATM. Nag-resign na ang maid. Wala na tayong dapat pag-usapan. Mabuhay ka ngayon sa paraang kaya mong pondohan. Kasama ang mama mo gamit ang sarili mong sweldo. Paalam. Naputol ang linya. Narinig ang dial tone sa speaker. Ibinalik ni Jericho ang telepono mula sa kanyang tainga. At blangkong tinitigan ang namatay na screen. Anong sabi niya? Hirap na tumayo si Aling Carmelita mula sa putik at lumapit sa anak. Ang kanyang mukha ay baluktot sa galit. Ibalik niya ang pera. Babayaran niya ang nawasak kong lote. Dahan-dahang lumingon si Jericho at tiningnan ang ina. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, ang paningin niya rito ay wala na ang nakasanayang pagpapasakop. Ang nandoon na lamang ay matinding kawalan ng pag-asa at isang malalim, lumalaking galit. Hindi kay Katrina, kundi sa sitwasyon, sa kanyang sarili, at sa babaeng nakatayo sa harap niya. Magsasampa na siya ng annulment, ma. Garalgal niyang sabi. Kinuha niya lahat ng pera.
Block na ang cards ko. Hindi na ako papapasukin sa kondo. Anong kinuha? Conjugal money yon. Nagtatrabaho rin naman ang anak ko. Sumigaw muli si Aling Carmelita. Wala yan. Kukuha tayo ng magaling na abogado. Kukunin natin lahat sa kanya. Pababagsakin natin siya. Tumawag ka ng abogado ngayon din. May pamangkin si Kapitan Ramon na abogado. Biglang tumawa si Jericho. Isang mapait at basag na tawa. Ang tawa ay nauwi sa ubo. Saan tayo kukuha ng pera pambayad ng abogado, ma? Iniwave niya sa harap nito ang plastic na card na kinuha niya mula sa kanyang wallet. 0 ang laman ng bank account ko. May 2,000 piso lang ako na cash sa wallet ko. Bukas. Wala man lang akong panggasolina ng kotse ko. Kinuha ni Katrina si Attorney Mendoza. Alam mo ba kung sino yon? Lalamunin niya tayo ng buo at hindi siya mabibilaukan. E di mangutang ka. Hindi sumusuko ang biyenan. Ayaw tanggapin na nawasak na ang kanyang perpektong universo. Wala akong credit history. Si Katrina ang nagbabayad ng lahat. Kahit sa mga lending apps, hindi ako pwedeng umutang nang wala siya bilang garantor. Sigaw ni Jericho na parang mababaliw na. Tapos na. Tapos na ang lahat. Naiintindihan mo ba? Gusto mong linisin niya ang lote? Ayan. Ni-level to 0 na niya. Kasama ang buhay ko. Dahil sa mga walang kwentang kapritso mo. Dahil kailangan mong magyabang sa mga kapitbahay. Naiwan ako sa kalsada. Na walang-wala. Tumalikod siya sa kanyang ina. Isinandal ang sarili sa basang at malagkit na bakod at dahan-dahan. Dahil hindi na niya kayang dalhin ang bigat ng sarili niyang katawan. Siyang napaupo sa basang at malamig na lupa. Ang nakakalasong berdeng pintura ay kumalat sa kanyang buhok at jacket. Ang amoy ng thinner ay sumusunog sa kanyang mga mata. Pinipilit ang mga luha na walang kontrol na tumulo sa kanyang mga pisngi. Nakatayo si Aling Carmelita sa tabi niya, litong binubuksan, at isinasara ang kanyang bibig, na parang isda, na itinapon sa dalampasigan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya, hindi umubra ang mga utos niya. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, sinisigawan siya ng anak niya. Sinisisi siya sa mga trahedya nito. At sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay nila, sa ibabaw ng kanilang naararo, at nawasak na lote, may isang nakakabinging katahimikan, kung saan umaalingaw-ngaw ang pagbagsak ng kanilang parang linta na pamumuhay. Habang milya-milya ang layo mula roon, sa katahimikan ng isang marangyang kwarto sa hotel, nakatayo si Katrina sa harap ng malaking bintana. Ang siyudad sa gabi ay kumikinang na parang libu-libong ilaw, parang mga brilyante na nakakalat sa itim na pelos. Ang mga sasakyan sa ibaba ay parang maliliit na tuldok ng liwanag na gumagalaw sa walang katapusang ugat ng mga kalsada. Huminga siya ng malalim. Ang hangin sa kwarto ay malinis at presko. Walang anumang bakas ng kasinungalingan o pakiramdam ng konsensya. Kinuha niya ang telepono at binuksan ang messenger, ang chat history nila ni Jericho. Isang swipe lang ng daliri sa screen. Block contact. Kinumpirma ng system ang desisyon. Ngumiti si Katrina sa kanyang refleksyon. Sa madilim na salamin ng bintana, hindi siya nawalan ng pamilya. Itinapon lang niya ang mga pabigat. Puno ang kanyang bank account. Ang kanyang karera ay patuloy na umaangat. At sa harap niya ay may buong buhay na naghihintay. Kung saan wala nang sinuman ang maglalakas loob na utusan siyang. Sabi ni Mama ang sakit, pagod, at kabiguan ay naiwan sa nakaraan. Ibinaon ng malalim sa ilalim ng makapal na patong ng itim na nabungkal na lupa sa isang malayong probinsya. Ang nasa hinaharap na lamang ay kalayaan perpekto, malamig, at lubos na nararapat sa kanya. Ang pagtataksil mula sa mga pinakamalapit sa iyo, ang pinakamasakit sa lahat, ibinibigay mo sa kanila ang lahat.